Happy Sabat po sa lahat. Ngayon po ay araw ng Sabat, Biyernes. At ngayon po ay pagpapatuloy natin ang at sisimulan pala natin, hindi pagpapatuloy, sisimulan po natin ang unang aklat ng Levitico. Kaya samahan po ninyo ko at bago ang magpasimula tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa isang linggong nagdaan na kami po inyong ginabayan at pinatnubayan. Pinahiram ng buhay at kalakasan, iningatan, pinagaling sa aming mga karamdaman. Maraming salamat po. At patawarin din po sana kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Sana po sa gabing ito sa aming pagbabasa sa aklat ng Exodo, sa aklat ng Levitico, ay maunawaan po namin ito sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Ang gabay at pagpapatnubay niyo ay sumaamin. At muli, maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay mga kapatid, simulan na po natin ang aklat ng Levitico. Lagi ako nagkakamali. Aklat ng Levitico. Simulan na po natin. Levitico 1, 1 hanggang 17. Tinawag ng Panginoon si Moises at kinausap doon sa Toldang Tipanan. Inutusan niya si Moises na sabihin sa mga taga-Israel, kapag may naghahandog sa inyo ng hayop sa Panginoon, maghandog siya ng baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang iaalay bilang handog na sinusunog, kinakailangan ay lalaking baka at walang kapintasan. Ihahandog niya ito malapit sa may pintuan ng Toldang Tipanan para sa pamamagitan ng handog na ito ay tatanggapin siya ng Panginoon. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng bakang inihandog niya at ito'y tatanggapin ng Panginoon para matubos siya sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos, kakatayin niya ang bakang iyon sa presensya ng Panginoon. At ang dugo nito'y iwiwisik sa paligid ng altar sa bandang pintuan ng Toldang Tipanan ng mga pari at mula sa angkan ni Aaron. Pagkatapos babalatan at hiwa-hiwain naghahandog ang baka, ang mga paring mula sa angkan ni Aaron ay magpapaningas ng apoy sa altar at lalagyan ng panggatong na inayos ng mabuti at ilalagay sa nila ng maayos sa apoy ang mga hiwa-hiwang karne, pati na ang ulo at taba. Pero huhugasan muna ng naghahandog ang mga laman loob ng mga hita at pagkatapos susunugin ng pari ang mga ito roon sa altar bilang handog na sinusunog. Ang magbangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kapag tupa o kambing ang iaalay ng tao bilang handog na sinusunog, kailangan ding lalaki at walang kapintasan. Kakatayin niya ito sa presensya ng Panginoon doon sa gawing hilaga ng altar at ang dugo nito'y iwiwisik sa paligid ng altar na mga paring mula sa angkan ni Aaron. At pagkatapos ng hiwa-hiwain ito ng naghahandog, ilalagay ito ng maayos ng pari sa apoy pati na ang ulo at taba. Pagkatapos huhugasan ng maghahandog ang mga laman loob at pangapaas at saka ibibigay sa pari para sunugin sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kapag ibon ng iaalay ng isang tao bilang handog na sinusunog para sa Panginoon, kinakailangan kalapati o bato-bato. Ito'y dadalhin ng pari sa altar. Pipilipitin niya ang liig hanggang sa maputol at papatuluin ang dugo sa paligid ng altar. Ang ulo nito ay susudugin doon sa altar. Pagkatapos aalisin niya ang butsi at bitukan nito at ihahagis sa gawing silangan ng altar sa pinaglalagyan ng abo.
at pagkatapos bibiyakin niya ang ibon sa pamamagitan ng paghila ng pakpak nito, pero hindi niya paghihiwalayin at sa kanya susunugin ang ibon doon sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay nakalulugod sa Panginoon. Nakita po natin na dito naman ay ang instruction kung paano ang sa paghahandog. Marami po tayong mababasa rito ng instruction ng Panginoon kung paano ang dapat at hindi dapat, lalo na po sa paghahandog, kung paano ito gagawin. Marami pa po tayong matututunan sa aklat ng Levitico at sana ipatuloy niyo akong samahan. Sa pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa paggabay niyo sa amin, sa pagsama niyo sa amin. At sana po sa araw ng Sabat na ito ay pakigabayan po ang bawat isa sa amin. Biyayaan po ng masagana at maraming sa karunungan pang espiritual. Salamat po sa pagtugon niyo sa aming mga panalangin at muli kami magtatagubilin sa inyo sa araw na ito sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Okay, mga kapatid, mga kapamilya, mga kaibigan. Magkita-kita tayo bukas sa ating gagawing pagsamba. Muli po ako'y bumabati sa inyo ng Happy Sabbath.